Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag sa kalulatiang sa atin. Nananabik ang samnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa malhatiang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos na napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos. Ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag hindi nakikita ang hindi inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayan natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyari kasaysayang parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang magsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila,
kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nabubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit ng may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito." Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Ano pat umalsa ang buong masa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kagalakan at pagpapala po sa inyong lahat na nakikiisa sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Mga kapatid, marahil naitanong na ninyo o kaya narinig na ninyo, lalo na sa sitwasyong meron tayo, yung katanungang, may ginagawa ba ang Diyos? Noong nakaraang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking o isa sa aking mga kaibigan. Tinatanong niya doon, "Father, may ginagawa ba ang Diyos sa nangyayari sa atin ngayon sa kasalukuyan?" Bakit niyo naman po naitanong? Ang sabi niya kasi, namatayan ako ng kapatid. Ngayon may mga sakit yung kamag-anak ko. Walang makain yung mga kapitbahay ko. Ang ibinibigay na tulong ay hindi sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo ay binibigyang liwanag ngayon ang katotohanang may ginagawa ang Diyos. Subalit bakit hindi natin masyado minsang parang nakikita? Parang hindi sapat yung mga patunay na nakikita natin sa ating kapaligiran, yung ating mga nararanasan. Sapagkat ipinauunawa ngayon sa atin ng ating ebanghelyo na ang paghahari ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos ay dahan-dahan. Parang hindi o halos hindi mapansin. Katulad ng butil ng mustasa, katulad ng lebadura, yung pampaalsa sa tinapay. Halos hindi natin yan makita. Subalit, sigurado tayo sa isang napakagandang resulta. Di ba yung mas alam natin sa Ingles, pangkaraniwan ni yung slowly but surely. Dahan-dahan, subalit sigurado. Iyon ang katotohanan. Minsan kasi, kaya hindi magtagpo yung pagkilos ng kaharian ng Diyos tsaka ng ating sarili
Kasi palagi tayong nasanay na nagmamadali. Kaya nga sa pagmamadaling yumaman ng marami, madaming magnanakaw. Ayaw nila yung pakunti-kunting kita. Kaya nga marami ang nandaraya. Marami ang mga nanloloko. Naiinip sila. Gusto nila mayaman na kaagad sila. Kaya nga marami ang kumakapit sa pagbibenta ng mga ipinagbabawal na dapat ibenta. Marami ang kumakapit sa kasamaan, nagpapaalipin sa kasalanan kasi nagmamadali sila. Kaya hindi nila nakakatagpo yung dahang-dahang pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Ganon din tayo. Kapag lagi tayong nagmamadali, hindi natin matatagpuan yung ginagawang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat sa katotohanan, lahat tayo, bago likhain, ay may isang napakagandang plano ang ating Panginoon. Napakarami niyang inihandang sorpresa na natatanggap ng mga taong marunong maghintay. Yung mga taong hindi mainipin. Yung mga taong sanay sa pagpapasensya. No? Yung mahaba ang pasensya, matyaga. So ito yung isa sa paanyaya ngayon sa atin ng ating ebanghelyo. Yung paminsan-minsan, pag sumikapan naman din nating maging magdahan-dahan, no? Maging mapagpasensya sa ginagawang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayong mainip, sapagkat ang katotohanan, nariyan ng Diyos. Kung inaakala nating wala siyang ginagawa sa pandemyang ating kinakaharap, nagkakamali tayo sapagkat kumikilos siya, dahan-dahan, tahimik, marahan. Subalit, sigurado ang resulta. Kaya nga yung unang pagbasa, anong sabi niya, yung mga paghihirap na ating nararanasan, ay walang binatbat sa luwalhating naghihintay, sa kaluwalhatiang inilaan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa ganyang diwa, mapanatili nawa natin ang ating pananampalataya kahit ano pa mang hirap ang ating dinaranas. Mapanatili ang isang pananampalatayang kahit wala pang nakikitang palatandaan, ay naniniwala na at nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan. Patuloy nawa tayong puspusin ng walang hanggang pagpapala ng ating Panginoon at sa ganon ay makipagkaisa nang sa ganon kasama ang Diyos marating natin yung kanyang mga sorpresa. Matanggap natin yung kanyang mga regalong inihanda para sa mga mananatiling matyaga. Amen. Mga minamahal na kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga, o tulad ng butil na matahimik na lumalaki, gayon din ang paglago ng kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan, naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahalagahan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyang suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa,
Naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamaraan ng biyaya at umunlad sa kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapapalakas sa pamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Para sa lahat ng mga bumili at nagsindi ng kanilang mga kandila sa ating Candle Chapel, at para sa lahat ng nagbigay ng kanilang donasyon, naway dinggin ng Panginoon ang kanilang mga panalangin at ipagkaloob ang lahat ng kanilang mga kahilingan, kung ang mga ito'y naaayon sa banal na kalooban ng Diyos at makatutulong sa kanilang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Itaas din natin sa ating butihing Diyos ang mga kahilingang ibinubulong ng ating mga puso sa katahimikan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang aming kanlungan at lakas. Bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, ipahintulot mong ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapanalangin taimtim. Kaya't ang may pagtitiwala naming hinihiling ay ipagkaloob mong totohanan naming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa mga lumikha sa magandang loob, narito ang aming maya mula sa pagpago ng aming mga ang tinapay na pagkain nagbibigay. Mapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahan loob, narito ang aming maya mula sa katas ng bukas ng aming paggawa ang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Sa mga kasalanan at mga aming kasisibilangan upang kami matuto sa mulut sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming
kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At away pagpalain kayo at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, Amen. na ipagdiwang na po natin ang misa. Humayo kayo sa kapayapaan at kagalakan upang ang Diyos at ang ating kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.